Kumusta po mga kalingap? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang reaksyon kong video pong ito ay nakuha ko po kay Mario's Vlog at ang kanyang pag-interview kay Maria Ligaya. Pakinggan po natin kung ano po ang interview niya kay Maria Ligaya at sasagutin po natin yan. Ito na ho si Maria Ligaya, kaharap na ho natin. At yun nga ho, sabi ko, tatanungin na ho natin kung bakit anong nangyari kay Bina, o baka napabayaan niya o hindi na painom ng gamot, kaya alamin ho natin sa ngayon. Ano nangyari? Bakit nagkabalik yung... Ano po kasi talaga, pag yun po kasi nalipasan ko ng gamot, lalo na po kung halimbawa isang araw pa lang, 2 araw, once po talaga na nalipasan po yun, ay ano po talaga, trigger po yun, babalik po yun sa dati. So number 1 nga po dahilan yung gamot. Ayan. Pero hindi naman po tumagal ng ganon na ilang araw halos 2 days lang po ata na hindi nakainom. Ayan, yun din po kasi yung sabi nila. And then ano nga po, yun nga, nung binilhan naman na po natin ng gamot, ayan, yun nga po ang medyo, yun nga po parang para sa akin po may pagkukulang din po doon kasi nga kumbaga hinayaan lang din po kasi namin din si Bina na yun nga tanungin kung kung uminom ka na ba Bina, ayan, and then sabi niya naman, Auntie Ligaya, iinom ako, ayan, yun din ang sabi niya sa kuya niya. And then bago naman po din ako umalis doon sa sa kanilang bahay, matinding pagbili naman po talaga yung ginawa ko kay Kuya Ruel, kay Ate Pe, ayan, yung malapit nilang kamag-anak, at pati kay nanay, na yun nga po, si Bina, once na nakain na, siguro po nung pag-alis ko rin, ayan, siguro naitiwala din po talaga kay Bina, at yun nga, nabanggit din po yun ni Kuya Ruel, dun po sa vlog po kaya 20 boy, diba, na yun nga po, tinatapon daw po ni Bina yung gamot nung mga time na yun, kasi nga po, kumbaga po, paumpisa na nga po yung sakit niya, kaya ang point ko po talaga, dapat kung sino po yung malapit doon, yan, lalo na po nakamag-anak, sila na po yung magpainom, ayan, kasi pag mga nasa ganung stage po talaga na medyo nawawala po sa sarili, talagang di na po natin pwedeng tiwalaan na siya po yung uminom ng gamot. Tapos pangalawa nga po doon, yun nga, na stress din kasi walang pera, walang pangbiling gamot, walang pagkain, kumbaga po kumbaga sila Bina talagang din po kasi tulong, ganyan. Kaso syempre tayo po na mga charity vlogger, din po kasi talagang minsan nangyari po yun na kung dati po lagi nabibisita, nangyari din po talaga minsan na habang tumatagal kumbaga po ini-schedule na lang yung pagbisita kasi kumbaga po tinuturuan din po natin sila na tulungan din po nila yung sarili po nila. Ayan, kasi tayo naman po kasi mga vlogger kumbaga po hindi rin naman po talaga panghabang buhay, ganyan. Ayan, at saka mas maganda rin po na yun nga, makita rin po ng mga viewers na habang tinutulungan po sila ng mga charity vlogger, tinutulungan din po nila yung sarili po nila. Ayan. And may tanong lang ho ako, ano ho ba, hindi ba kayo araw-araw napunta doon? Ano ba yung schedule ninyo pag napunta kayo doon? Dati kasi talaga kuya, nung iniwan niya sa akin ni Kuya Gap, kasi may mga project po doon na naiwan si Kuya Gap. Pero kahit araw-araw po ko doon nagpupunta, yung pag-upload ko po, kinokontrol ko din kasi hindi rin po pwede makita din ng iba. Ayan, lalo na po may rules na kumbaga po hindi pwede ding araw-araw kasi mawawalan po ng privacy yung po. Sa pagkakaintindi ko po sa pag-i-interview kay Maria Ligaya, na pagkasabi ni Maria Ligaya na dapat daw bigyan ng privacy si Bina na hindi araw-araw napupuntahan. Mali yan. Ang isang tao na may depresya sa pag-iisip at may depression, 24/7 ang bantay diyan in case of something.
No ako ay nagtrabaho sa ospital, 24/7 kami nagbabantay sa aming mga pasyente na may mental disability. Bakit po? Maari po yang dahil sa depression, maari po yang magpakamatay. Maari po yang kumuha ng kahit anong kutsilyo. Kahit pati mga medisina, baka inumin lahat. Dapat may bantay. At alam ko po, naintindihan ko sa Maria Ligaya na hindi niya pwedeng bantayan yan sa tuwi-tuwi na o sa araw-araw. Dahil may kamag-anakan po yan. Meron niyang pamilya na rin ang kapatid niya na dapat siya ang nagbabantay sa tuwi-tuwi na at nagpapainom ng gamot. And on time ang pagpapainom ng gamot. At lagi itong kinakausap. Kahit na hindi sumasagot, keep talking, para mahulasan yung kanyang pag-iisip. Ngayon, siguro yung medisina na iniinom niya ngayon ay dapat mapalitan ng mas talaga pong yung nararapat po. Baka yung dati niyang medisina ay hindi na halos tumatalab sa kanya at dapat din po mapaturukan din siya, si Vina. Ang pagkakagana ni Vina ay too much depression dahil nahulugi siya sa paninda niya, na walan siya ng pera, na wala na siyang pambili ng gamot, na iniisip niya yan sa araw-araw, sa gabi-gabi. Kaya nawala na naman ang pag-iisip ni Vina. Ang isang tao na may depression, wala yang privacy. Dapat araw-araw yan talagang binabantayan. Kino-question ang mga pamilya na painom na ba ito ng gamot? Anong oras pinainom? Dapat meron niyang time. Talaga na merong isinusulat na time kung anong time na paiinumin siya ng gamot. Ang maipayo ko para kay Vina ay nararapat po siyang makonfine talaga sa ospital. At tama ang sinabi ni Kuya Bal. Inihanap siya ng ospital na makonfine siya kasi doon mababantayan siya ng 24/7. At tiyak nagagaling si Vina doon sa ospital pag nakakonfine na siya. Sa bahay nga naman, sino ang magbabantay sa kanya? Si Lola. Ay matanda na si Lola. Siyempre, makakalimutan niya na painumin ng gamot, makakalimutan niya si ganito na pakainin o ano. Ganon din naman si Ruel na may trabaho din na hindi naman sa tuwi-tuwi na laging mababantayan. Kaya the best solution, makonfine talaga sa ospital. At yan ay ang tulong ni Kuya Bal. Pamilya rin po sila kaya Ruel. At yun naman po din unang mga rules talaga na ang isang binablog po kung pwede nga kung twice a month bisitahin, and depende po kasi sa sitwasyon, yun nga po yung required, twice a month na bisitahin. Kaya dito po muli na okay naman na po, nagkaroon ng tindahan, may mga daily routine na Congrats sa iyo, Mario Vlogs. Ang galing mo nang mag-interview. At sagot naman ni Maria Ligaya. Shoutout sa iyo, Mario Vlogs, and shoutout sa iyo, Maria Ligaya. At lagi po nating suportahan ang kanilang mga channel, Mario Vlogs. Ganon din po si Maria Ligaya. No skips ad lang po sa mga ads nila, sa mga video po nila. Support lang po all the time. Siyempre po, huwag po niyo akong kalimutan, si Salema Fanatic. Ang inyo pong lingkod. Marami po salamat sa panonood. Thank you.